kayo po ang tatanungin mga ma'am at sir, importante po ba yung inyong mata? Pwede po kayong mag-comment dyan sa ating comment section or chat box. Kung kayo po ang tatanungin, mahalaga po ba or importante po ba ang inyong mata? Yes or no? Ayan. Siyempre, ang sabi ng iba dyan, yes. Okay, siyempre kung ako din po yung tatanungin, talagang napaka-importante po para sa akin ng mata ko. Kung i-rate po ninyo, ayan, very important, sabi ni Ma'am Marian, kung i-rate po ninyo kung gaano ka-importante ang inyong mata, from 1 to 10, 10 is the highest, 1 is the lowest. Gaano po ka-importante para sa inyo ang inyong mata? Importante po ba siya? Gaano siya ka-importante para sa inyo? Ayan, 10, sabi ni Ma'am Marian. Of course, kahit po ako yung tatanungin, syempre 10. Bakit? Okay, kasi po ganito. Lahat po ng ginagawa natin sa araw-araw, sinusuportahan po yan ng ating mata at ng ating paningin. Okay, try nyo nga pong imagine, mag-imagine nga po kayo or try nyo ito. Pikit nyo po yung inyong mata, tapos maglakad kayo. Okay, habang nakapikit yung mata nyo, kuha kayo ng tubig, try nyo magtimpla ng kape na nakapikit yung mata nyo, try nyo kumain na nakapikit yung mata nyo, try nyo maligo, try nyo magtrabaho na nakapikit yung mata nyo. Okay, madali ba? Madali po ba yun? Hindi, di ba? Mahirap. Mahirap po pag ganun. Ibig sabihin, kasi mahirap pag wala po tayong nakikita. So, ibig sabihin po niyan, napaka-importante po ng ating mata. So, kung papaano po na gusto nating panatilihing healthy yung buong katawan natin, syempre kailangan din po panatilihin din po nating healthy yung ating mata. Ayun nga lang, kahit na sinasabi natin na our eyes is one of the most important part of our body, yung mata din po natin, isa rin po yan sa mga most abused part ng katawan natin. Bakit? Okay. Sa isang araw, meron po tayong 24 hours. Okay. Ilang oras nyo po ginagamit ang inyong mata? Okay. Ilang oras po? Paano kaya yun, no? Sa isang araw, ilang oras po ba ginagamit yung mata ko? So, kapag ka natulog kayo ng 6 hours a day, ibig sabihin, ginamit nyo yung mata nyo ng 18 hours. So, in average po, ayan, 16 to 20 hours per day po nagagamit yung mata natin. So, na-overuse po siya, di ba? So, ano po ang nangyayari? Bakit nga po ba natin masasabi na na-overuse yung mata natin? Ayan, ito po. Kasi po, sa panahon po natin ngayon, dahil high-tech na, ayan, yung mga bata at any age, kahit mga kabataan, matanda, ayan, kahit yung mga adult, ayan, gumagamit po sila ng digital screen or ng mga digital devices or ng gadgets. So yung mga yun po pala, especially kapag gumagamit tayo ng gadgets na madilim, yung paligid natin, ayan, harmful po yan sa mata natin. Okay, ano pa? Ano pa po yung nakaka-apekto sa mata natin? Okay, yung pag-rub po pala ng mata natin with high pressure, okay, very harmful din po yan. At kapag tumitingin din po tayo directly sa maliwanag or sa sunlight, okay, harmful din po yan sa mata natin. Ano pa? Kapag yung kinakain po natin is unhealthy or lack of vitamin A, ayan, very harmful din po yan sa mata natin. Ano pa? Okay. Dahil po sa panahon natin ngayon, especially during pandemic, di ba, nung before pandemic, medyo okay pa, no? Hindi pa tayo dependent sa mga gadgets natin. Pero nung nag-lockdown, ayan, simula no, nag-start na, dahil kailangan nating, syempre, continue pa rin yung education, pati rin yung trabaho natin, lahat po tayo naging dependent sa ating mga digital devices. Actually, kahit ngayon po, yung mga baby pa lang, minsan may mga nakikita ako ng mga 6 months old pa lang, ayan, gumagamit na yung mother ng cellphone. Pinapanood niya yung baby niya. Bakit? Para daw tumahimik. So, ginagawang babysitter yung gadgets. Okay. Sino po ba sa atin dito yung walang cellphone? For sure, lahat tayo meron, di ba? Pero ang tanong, ibahin natin yung tanong. Sino po ba dito yung kayang mabuhay ng kahit
sabihin natin 3 days na walang cellphone. Kaya niyo po ba mabuhay ng 3 days walang cellphone? Totally walang cellphone. Kaya niyo po ba yun? Kahit ako hindi ko kaya. Kahit yung mga bata ngayon talaga, feeling nila mababaliw sila pag walang cellphone, di ba? So, ayan, kahit na alam natin na yung cellphone, yung mga gadgets natin are very useful sa panahon natin ngayon, okay, pero yun nga lang po, nakaka-apekto yan sa mata natin. Bakit? Okay, mamaya tingnan po natin kung bakit nakaka-apekto yung digital devices sa ating mata. Okay, ano pa po yung nagkukos ng eye diseases? Yung UV rays, yung nanggagaling po sa sikat ng araw, ayan, nakaka-apekto din po yan sa ating mata. So, ito po yung isa pa na nakaka-apekto or nagkukos ng eye diseases or ng problem sa kalusugan natin. Ano po? Ano po yan? Yung radiation. Yung radiation po, hindi po natin nakikita yan. Pero present po yan everyday. Bakit? Kasi nga yung mga electronical devices po natin, nag-i-emit po yan ng radiation. So tulad po ng makikita natin dito sa picture, ayan, ito po yung thermographic image po, no? Yung ulo ng isang tao na hindi po siya na-expose sa harmful cellphone radiation. So very clear po siya, ano? Pero itong isa, makikita po natin na meron na po siyang yellow and red areas. Nag-i-indicate po yan ng thermal heating dahil po ayan, gumamit po siya ng cellphone ng 15 minutes call. Ayan. So, grabe, no? Napaka-harmful pala ng radiation sa atin. Okay. Ano pa po ito? Meron po tayong tinatawag na UV light. Ayan. Meron din po tayong tinatawag na blue light. Kapag tayo po ay lumalabas sa bahay natin, kunwari, na-expose tayo sa sikat ng araw, no? Kunwari, mag-beach tayo, ayan. So, kapag tirik na tirik yung araw tapos nandyan tayo sa labas for almost 1 hour or 2 hours, ang mangyayari sa balat po natin is, mamumula siya, mangingitim, or masasunburn. Yung mata din po natin, kapag na-expose po yan sa UV light or yung sa sikat ng araw, inaapektuhan po pala niya yung outer part ng mata natin. So, very harmful po pala yung UV light, no? Ayan. Pero, ito pa ang mas harmful. Yung blue light. Yung blue light po na nanggagaling sa mga gadgets po natin, sa mga cellphone natin, tablet, iPad, laptop. Ayan. Yung blue light na ini-emit po ng mga gadgets na yan, tumatagos po yan hanggang sa loob ng mata natin. So, nagkukos po yan ng permanent damage sa optic nerve po ng mata natin. Ang optic nerve po, yan po yung mga maliliit na ugat dyan sa mata natin na responsible sa pag-transmit ng information galing sa mata natin, kung ano yung nakikita natin, pinatransmit niya sa brain natin. So, yung blue light po, inaapektuhan po niya or dinadamage po niya yung optic nerve. So, very dangerous po pala, no? Yung blue light na nanggagaling sa mga gadgets natin. And so with the UV light and radiation. Okay. So, ito po yung mga iba't ibang eye diseases, yung mga eye problems. Tulad po ng, dry irritation eyes, eye strain, nearsightedness, parang ako, dati, farsightedness, astigmatism, lazy eyes, floater eyes, ano pa? Okay. Meron din po tayong tinatawag na diabetic retinopathy at maculopathy. So, ano pong nangyayari dito? Sino po ba yung mga diabetic dito or yung mataas yung blood sugar? Okay. Ang nangyayari po kasi pala kapag mataas yung blood sugar ng isang tao, yung parang concentrated yung dugo. Kasi nga, dahil kulang po ng insulin sa dugo, so yung sugar na ini-intake po natin, hindi siya nakakapasok sa cells ng katawan natin. So mataas yung concentration ng blood sugar sa labas ng cells natin. So ang nangyayari, pag concentrated po yan, nagkakaroon po ng poor blood circulation. So since hindi po maganda yung daloy ng dugo, pwede po yung mag-cause ng diabetic retinopathy at ganoon din po yung maculopathy. Okay. Yung maculopathy din po naman, ang inaapektuhan po nito is yung retina, ng mata natin, sa likod po ng retina ng mata natin, yung tinatawag na macula. Yung macula po, it is the responsible po, no, para
makapagbasa tayo at para makita po natin ng maayos yung mga bagay-bagay na nakikita ng mata natin. Okay, so yun po yung macula. So inaapektuhan din po yan. Bakit po? Dahil nagkakaroon po ng low blood supply doon sa mata po natin or nagkakaroon po ng decreased oxygen supply sa mata po natin. So yan po yung mga eye diseases and eye problems. Meron pa po, ano pa ito? Ito po yung number 1 vision killer, cataract. Okay. Common po ito sa sa mga tumatanda na, sa mga overexposed sa UV, yung mga diabetic. Ayan, sila po yung madalas na nagkakaroon ng cataract. At meron din po tayong number 2 vision killer. Ito po ang glaucoma. Ang glaucoma po kasi, tinatawag din po yan na parang eye cancer. Bakit po? Kasi wala po siyang gamot, wala din pong medicine dyan. So kahit na po binigyan po kayo ng eye drops or inoperahan po yung mga may glaucoma, hindi pa rin po sila gagaling. Ayan. So ang ginagawa lang po, sinosuppress lang po yung symptoms. Ang nangyayari po kasi kapag yung isang tao may glaucoma, yung doon po sa loob ng mata niya, nagkakaroon po ng increased intraocular pressure. Kung sa dugo merong high blood pressure, sa mata po natin may tinatawag na increased intraocular pressure. So since nagkakaroon ng increased intraocular pressure kasi hindi makalabas yung fluid or yung tinatawag natin na aqueous humor po sa loob, so nag-i-increase yung pressure dyan, nagda-damage po yung optic nerve. So sabi nga natin, yung optic nerve, siya po yung responsible sa pag-transmit ng information coming from our eyes going to our brain. So yan po yung ginagawa nangyayari sa mga may glaucoma. So ayan po yung mga iba't ibang eye diseases and eye problems. Sino po bang may gusto na magkaroon ng ganyan? Siyempre wala, di ba? Yun nga lang, hindi po natin maiwasan na magkaroon ng ganyan. Bakit? Kasi hindi naman po natin maiwasang tumanda. Hindi naman po natin maiwasang hindi pumunta dyan sa labas. Hindi naman sikatan ng araw. Hindi naman po natin maiwasang hindi gumamit ng gadgets at mga electronical devices. Okay, pero ang kagandahan po kasi ang MGI nag-o-offer po siya ng solution. Ano po yung solution na ino-offer ni MGI? Okay, ang ino-offer po niya na solution is itong IonSpec Medical Eyewear. So itong IonSpec Medical Eyewear po, meron po siyang elements dyan sa frame ng salamin na ito. Ano po yung elements na yan? Yung mga elements na yan na maganda yung epekto sa mata at sa kalusugan natin. Okay, dyan po sa frame ng salamin po natin, yung IonSpec, meron po dyang 72 types of minerals, meron pong germanium stone, meron pong far infrared, meron pong negative ion, anti-radiation, and nanosilver. Okay, sa lens naman po, meron po siyang anti-UV, anti-blue ray, or anti-blue light, at anti-EMF, or anti-radiation. So, isa-isahin po natin kung para saan, anong benefits na may bibigay ng mga elements na yan. Okay, first, yung 72 types of minerals na nandito sa frame po ng ating salamin, nino-nourish po niya yung ating mata. Okay, next naman po, germanium stone. Sa frame po ng ating salamin, meron din tinatawag na germanium stone na nilagay dyan. Para saan po yung germanium stone? Okay, ang germanium stone po, it is an antioxidant and it helps in blood purification. So kapag sinabi po nating antioxidant, ibig sabihin po niyan, piniprevent po niya yung growth of free radicals. Pag nag-research po kayo, yung free radicals na tinatawag po natin, yan po yung nagpo-cause ng iba't ibang health problems, sakit, tulad po ng cancer at iba't iba pa pong sakit. So ang ginagawa po ng germanium stone, dahil meron po siyang antioxidant properties, ayan, piniprevent po niya yung growth of free radicals. Okay, next, sa salamin din po natin, meron din po diyang far infrared. Okay, saan nanggagaling po ang far infrared? Usually po, sa sikat din ng araw. So hindi po lahat negative, yung nakukuha natin sa far infrared or sa sikat ng araw. Meron din po tayong magandang nakukuha dyan sa sikat ng araw. Kaya nga po, kapag merong bagong silang na sanggol, ayan, or yung kakapanganak pa lang na baby,
Sinasabi ng mga matatanda, ipaaraw daw early in the morning. Bakit? Kasi meron po siyang makukuhang vitamin D and far infrared. Para saan po ang far infrared? Okay, ang far infrared po, pinafacilitate po niya yung blood circulation, ini-improve din po niya yung metabolism, at tumutulong po yan para sa detoxification ng katawan natin. So, anong ginagawa ng far infrared? Paano nakakatulong yan? Pag sinabi po kasi nating detoxification, tumutulong po yan para mailabas yung mga toxins. Papaano? Okay, kasi ganito po. Sa araw-araw, di ba, kumakain tayo. Yan. Lahat ba ng kinakain natin masustansya? Lahat ba ng kinakain natin, sigurado ba tayong healthy? Di ba hindi? Alam natin minsan, sige, kain tayo sa mga restaurant, sa mga alam natin na fast food chain, ayan. So, alam natin na hindi naman healthy, pero since masarap, sige, go lang. Ayan. Inom tayo ng kung ano-ano, kahit alam natin na hindi sila healthy. Pero okay lang, bakit? Kasi po, yung katawan po natin, meron naman po tayong mga organs dyan responsible sa pag-excrete ng mga unneeded substance na nakakain natin. Kaya nga sa araw-araw, di ba, nagdudumit tayo, umiihi tayo, pinagpapawisan tayo. So, nailalabas dyan yung mga dumi na nakakain natin or nai-intake natin. Pero, may mga instance po na nagmamalfunction po yung mga organs ng tao. Especially kapag ka medyo tumatanda na. Kaya nga sabi ng mga iba, kapag ka tumatanda na, pila-pila na rin yung sakit, di ba? Ayan. So, okay lang. Bakit? Kasi kahit na hindi po natin kontrolado yung pagtanda, okay, ito pong salamin na ito pong ion spec na ito, meron siyang far infrared. So, ang ginagawa ng far infrared, tinutulungan po niya yung katawan natin para ma-remove yung mga toxins dyan. Ayan, through perspiration. At sa mata po natin, sa pagmumuta or sa pagluha. So, yan po yung ginagawa ng far infrared. Okay, ano pa? Dito rin po sa frame ng salamin natin, meron dyang negative ion. Ito po yung talagang napakaganda na elements na nandyan sa frame ng ating salamin. Bakit? Kasi po, yung negative ion, ini-increase po niya yung flow ng oxygen sa brain po natin. At pinapaganda po niya yung blood circulation. Kung maalala niyo po kanina, yung nasabi ko sa inyo, no, kapag bakit po nagkakaroon ng mga eye problems and eye diseases? Kasi nga po, because of poor blood circulation. Dahil po kapag low or nadideprive po yung blood circulation, nagkakaroon din po ng decreased flow ng oxygen sa brain po natin. Pero with the use of this negative ion na nasa salamin po natin, ayan, nai-increase po yung flow ng oxygen sa brain po natin. Ibig sabihin, natutulungan po yung mata natin para yung mga sakit-sakit dyan, ayan, maiwasan. At kung meron ng sakit po, nakakatulong po yan. Bakit? Ano pa? Kasi po, yung negative ion din po, ayan, ini-strengthen din po nito yung ating immunity cells at ini-speed up po niya yung production ng antibodies natin. So, marami palang ginagawa, no, yung negative ion. Actually, yung negative ion talaga, napakaganda. Kung i-research nyo po yan, after po ng presentation natin, talagang marami po siyang benefits. Kasi po, sa nature natin, lalong-lalo na, no, kapag pumupunta po tayo ng dagat, minsan nadidepress tayo, kapag stress na tayo, gusto natin pumasyal tayo, pupunta tayo sa dagat. Bakit? Kasi pag nasa dagat tayo, parang naalis yung anxiety natin, yung depression natin, yung stress natin, yung fatigue natin nawawala, no? Bakit? Kaya, okay, kasi po, sa dagat or sa dalampasigan, marami pong negative ion dyan. Yun po pala yung sikreto. So, ang kagandahan, kasi po yung salamin po natin, yung Ion Spec Medical Eyewear is meron siyang content po na negative ion. So, yun po yung ginagawa niya, talagang napakaganda. At pinapaganda po niya yung blood circulation natin. Meron din po dito, sa frame po ng ating salamin na anti-radiation. So, nakakatulong yan. Bakit? Kasi nga, yung tayong mga high-tech mga tao ngayon, no, sobrang dependent na tayo sa mga gadgets natin, which, ayan, nag-i-emit po sila ng radiation. So, ito pong salamin natin is meron siyang anti-radiation. At meron din po ditong nanosilver. Ang nanosilver po, ayan, it is natural antibiotic.
At tumutulong din po ito para ma-regenerate po yung cells natin. So kapag may problema dyan, ayan, sila din po yung tumutulong para ma-repair yung mga problema dyan sa mata natin. Okay, ano pa? Sabi natin sa frame, andyan yung mga elements. Pero sa lens, okay, take note po, yung lens po ng ating salamin, yung ion spec, okay, wala po siyang grado. Non-graded lens po siya. Pero, meron po siyang anti-UV, anti-blue ray, at anti-EMF or anti-radiation. So, baka matanong ng mga mataas yung grado. Hindi pwede sa akin yan kasi hindi ako makapagbasa pag wala yung degrado na salamin ko. Okay lang po. Pwede naman po ang gawin ninyo. Ayan, mag-avail po kayo ng ion spec, eyeglasses. Okay, at tapos punta po kayo sa optical shop. Papalitan nyo po yung lens ng degrado na yung kung ano po yung grado ng mata ninyo. Okay lang po. Bakit? Sabi nga po natin, okay, yung elements po ng salamin po natin is nasa frame. Pero, kung kayo po ay magpapalit ng lens, okay, make sure lang po na yung ipapapalit po ninyo is meron po siyang anti-blue ray coating para protected pa rin po kayo. Kasi nga po, napaka-dangerous po ng blue light or ng blue ray. Okay. Next naman po, how ion spec works. Paano po ba gumagana yung ion spec? Pag bumili kayo ng ion spec, okay, anong gagawin yan? Anong mangyayari sa mata ninyo pag sinuot nyo yan? Okay, ion spec with nanotechnology can provide a cooling effect and more oxygen or negative ions surrounding our eyes. So, ang ginagawa po niyan, di ba sabi natin, yung frame po ng ating salamin is meron siyang negative ions. So, yung negative ions in the frame are absorbed by the retina that passes through the blood vessels, sending good signals sa brain natin. So, ganun po pala yung nangyayari. And then, yung brain po natin, siya na po yung magko-command doon sa mga iba't ibang parts ng katawan natin kung ano po yung mga i-repair at i-correct niya ng mga damages. So, ayan po yung ginagawa ng ion spec eyewear po natin. Okay, ngayon naman, sino po ang pwedeng magsuot ng ion spec? Sino lang po ba? At sino-sino po ba? Okay, ito po yung mga list ng pwedeng magsuot ng ion spec eyeglasses. Sino po sila? Ayan, mga students, mga professional, yung mga age 40 and above, 50 and above, kahit po yung mga may allergy or eye irritation while using contact lenses. In other word po, lahat pwede pong gumamit ng ion spec eyeglasses. Pero, eto po, meron po tayong disclaimer, sabi nga po namin, tulad ko po, talagang natulungan ako ng ion spec eyeglasses. Okay. Sabi ko maganda ito. Marami din po akong mga na-meet na talagang grabe, nakaka-amaze yung mga testimonies nila. Pero hindi po namin sinasabi na gawin yung medicine or gamot itong ion spec. Ano po? Okay, kailangan pa rin po na kung sakasakali na meron po kayong mga nararamdaman is magpa-check up pa rin po kayo sa doktor. Pero, ayan, try nyo lang po. Bakit? Wala naman pong mawawala at 4 years na po kami dito mahigit sa MGI Club at wala pa po kaming narinig na negative feedback. Actually, palaging positive at talagang mas na-amaze pa kami from as time goes by, mas lalo pa po talagang nagiging confident kami na itong eyewear na ito ay talagang napakaganda. At kung sakasakali po, okay, sabi namin, maganda ito. Kapag nakapag-avail na po kayo, for optimal result po, it is recommended to use 6 to 8 hours a day. Ayan, so, hindi rin po siya, hindi po siya magic. Na pagkasuot nyo, okay na, magiging okay na yung problema nyo sa mata, hindi po. Kailangan po, tiyagaan nyo po yung pagsuot at least 6 to 8 hours a day. Okay, so ayan. Sabi natin, maganda yung salamin. Pero, paano naging maganda yan? Okay, kasi nga meron siyang elements dyan sa frame, sa lens, meron siyang protection. Okay, pero paano nailagay yung mga elements na yan sa frame ng ating salamin? Okay, so the answer is because of nanotechnology. Nanotechnology, it is the science of small. Pag sinabi po nating nano means small, technology means applied science.
So, ang ginagamit po nito, or ang ginagawa po dito, yung mga elements na napakaganda, yung nabanggit ko po kanina, no? Pinapowderize po yan. So, pag pinowderize po yan, ayan, tsaka nilagay po nila sa mga raw materials na gagamitin para makagawa ng products ng MGI. Ayan. At, ayan po. Kung gagamitin po natin yan, dahil napakaliit, no, napakaliit ng yung mga elements, talagang mabilis po siyang ma-absorb ng cells ng katawan natin. Paano po natin masasabi na mabilis siyang ma-absorb? Okay, kasi ganito po yan. Pag sinabi po kasi nating nano, kung paano natin mai-imagine yan, is ganito. Kuha po kayo ng hair strand ninyo. Ayan, yung hibla ng buhok ninyo, kuha kayo ng isa. Di ba manipis lang yan? Okay. Para ma-imagine nyo po kung gaano kaliit yung nano, i-divide nyo po yan into 80,000 or 100,000 na smaller. Yan. So, mas maliit pa. Kung i-compare din po natin, sa cells ng katawan natin is 100 to 10,000 times smaller. Maliit yung nano. So, since napakaliit niyan, at nandyan po yan sa ating eyewear, kapag kasunod po natin yan, split seconds, papasok na po yan sa cells ng katawan natin, sasama na po yan sa blood circulation natin. Okay. So, ayan po yung Ion Spec Manufacturing with Nanotechnology. Ayan, so starring po si Sir Bram. Hello, Sir Bram. Ayan. At iyan po yung sa factory. So, napakaganda, no? Parang pumasyal na rin tayo sa factory. Okay, at ito po yung mga eyewear po natin. So, kung gusto nyo pong pumili ng mga iba pang design, ayan, pwede nyo pong i-contact yung nag-introduce po sa inyo. Ayan, para po makapili po kayo ng design. So, meron po tayong hospital grade, hospital series, sport series, M91, M37 fashion, M92. Ayan, at ito pa po, yung mga iba't ibang design. Meron din pong pang bata, meron din po para sa mga kabataan na gustong talagang may style sila. Ayan po. Okay, ito naman po yung mga fashionable medicated sunglasses. At ito po, punta po tayo dito sa mga Eye-Inspect Medical Eyewear Certifications. So, sabi namin, mula kanina, no, sabi ni Ma'am Jem, sabi ni Ma'am Celine, napakaganda ng products ng MGI. Okay, lalong-lalo na yung eyewear, yung Eye-Inspect. So, ang kagandahan po dito kasi, hindi lang po sabi-sabi ito. Hindi ko lang po sinabi, hindi lang po nila sinabi. Kasi po, meron po tayong mga certifications. Okay, unahin po natin itong FDA approved, yung Ion Spec po So sabi niya dito, meron po tayong Certificate of Medical Device Notification. So basahin ko lang po yung description ng FDA about po sa Ion Spec. Ayan, para maging aware din po kayo Sabi niya dito, MGI Ion Spec Nano Wellness Spectacle is a medical spectacle with or equipped with germanium stone, attributes far infrared, nano-silver, tourmaline stones, and negative ion implanted on stalks and frames through nanotechnology. And it is intended for the improvement of glaucoma, myopia, presbyopia, astigmatism, dark eye circles, eye bags, and shaded eyes or floaters. Okay, para saan pa po? Ayan, for the reduction of bifrontal discomfort, headache, and computer vision syndrome. Okay. So, yan po yung description po ng FDA sa Ion Spec. So, napakaganda at talagang nakakatulong po ito sa mga may problema sa mata. Okay, meron din po tayong statement letter from Indonesian Ministry of Health. Okay, ano pa? Meron din po tayong Korea Far Infrared Association Far Infrared and Negative Ion Certificates from Korea Far Infrared Association at meron din po tayong QBE Product Liability Insurance or QBE certificates. Ano pong certificates itong QBE? At ano po itong sinasabi nating insurance na ito? Okay. So, ang Ion Spec po, yan, meron po siyang certification at meron po siyang insurance. So, anong insurance yan? Pag nasira po ba? Okay. Pag nawala po ba? Hindi. Okay. Yung insurance po na yan is ito. Kung napatunayan po ninyo na nawala yung elements dyan sa frame ng ating salamin, okay,
Bibigyan po kayo ng 500,000 Malaysian ringgit. So, instant millionaire ka na kapag napatunayan mo. So, ibig sabihin ba niyan, tara, punta tayo sa office, ipacheck natin, baka wala na siyang elements? Hindi po. Ibig sabihin lang po niyan, ganyan po ka-confident yung company po natin na yung elements dyan po sa ating eyewear is valid for lifetime. Or hindi po yan mawawala. So, papaano na hindi mawawala yan? Bakit ganun sila ka-confident? Okay, kasi nga po, sabi nga natin, kanina, gumamit po ang company natin ng nanotechnology, pinowderize nila yung elements. Para may describe ko lang po ito, no? Konting ano lang po ito. Kunwari, doon sa mga mother dito, sa mga nanay. Di ba minsan nagluluto tayo or nagbe-bake tayo, no? Kapag kayong arena, hinaluan niyo po siya ng baking powder. Okay. Tapos utusan kayo. Maalis niyo pa po ba pag hinalo niyo na? Maalis niyo po ba yung baking powder doon sa arena? Di ba hindi na? Kasi nahalo na siya. Okay, so ganun din po. Yung mga elements sa frame po ng ating salamin, nung pinowderize po yan at hinalo doon sa mga raw materials na ginamit para magawa ang salamin natin, hindi na po yan maaalis. Kaya very confident po yung company natin na yung mga elements dyan sa frame ng ating salamin, hindi po siya maaalis. Okay. Meron din po tayong RoHS Europe Certificates. Itong RoHS po stands for Restriction of Hazardous Substance. Ibig sabihin po nito, nag-undergone ng test yung eyewear po natin at napatunayan po na wala pong hazardous substance or chemicals. Ibig sabihin po niyan, okay, very safe po siyang gamitin ng kahit sino. Okay, ano pa? Meron din po tayong ito, Raw Material Test Lab Certification, Nano Silver Test Lab Certification, Germanium Test Lab Certification, at ito yung talagang pinakagusto ko yung Certificate of Effectiveness from Taipei TCM Medical Center. Bakit po? Okay, kasi nung una, nung in-introduce po sa amin itong Ion Spec eyeglasses, okay, medyo syempre, kasi nga, nurse by profession ako, so syempre hindi ako basta-basta naniniwala. Lalo na hindi naman siya mura, di ba? Ayan, sabi ko nga, pricey. Pero ang ginawa ko po, ayan, binigyan ako ni Ma'am Jem ng copy ng yung clinical test or yung clinical test report. So, ang ginawa ko po doon, binasa ko po yan. So, anong meron doon sa clinical test report na yon? Okay, ganito po yan. Noong 2012 hanggang 2013 po, ang ginawa po ng Taipei TCM Medical Center, nag-gather po sila ng mga tao. Yung mga tao po na ito is meron po silang eye problems and eye diseases. Yung iba may glaucoma, yung iba may myopia or nearsightedness, farsightedness, at iba pa. So, ang ginawa po nila, dinivide po nila sa dalawang grupo yung mga taong nag-gather nila. At ang ginawa po nila, before the test, tinest po muna nila, chinek up po muna nila yung mga tao na yon. And then, ni-record po nila. Okay, so ito, may problema siya sa mata. Ang problema niya is ganito, glaucoma. Ang pressure ng mata niya is ganito. Okay, yung isang tao, ang pangalan niya is ito, may pangalan siya. Okay, anong problema niya? Meron siyang myopia. Okay, ang gado ng mata niya is ganito. Okay, so dinivide nila yung grupo na yun, no? So yung isang grupo, pinaggamit po nila ng Ion Spec eyeglasses. Yung isang grupo, hindi nila pinaggamit ng Ion Spec eyeglasses. So, ang result po, nung final stage na ng clinical trials, ang ginawa po ulit nila is chinek up po ulit nila yung mga tao na nag-undergone ng test. Okay, chinek up nila. Alam niyo po ba yung pagkakaiba? Yung mga gumamit ng Ion Spec eyeglasses, yung problema po nila sa mata, ayan, na-improve. Ibig sabihin po niyan, yung iba bumaba yung grado, yung iba bumaba yung pressure sa mata. Okay? Yung iba talagang as in nawala yung pterygium at kung ano-ano pa. Pero yung mga hindi pinaggamit ng Ion Spec eyeglasses, ano pong nangyari? Ano pong result sa test ng mata nila? Okay. Yung iba po, nag-stay the same lang yung problema nila sa mata. Yung iba, mas lumala. Okay. So that is the reason why binigyan po tayo ng Certificate of Effectiveness ng Taipei TCM Medical Center. Okay, pero tulad na ng sabi namin, no, okay, kapag nag-avail na po kayo ng eyewear na ito, okay, tiyagaan nyo po yung pagsuot. Okay, at least
8 to 10 hours a day. At bigyan niyo po siya ng time. Okay, anong ibig sabihin nun? Okay, hindi po siya antibiotic na good for 7 days lang. Okay, 7 days lang, dapat gagaling na ako. Hindi po Okay, bigyan niyo po siya ng time at least 3 months para mas makita niyo talaga yung improvement sa problema niyo sa mata. Okay, so yan po yung sinabi, ayan, yung proper usage na sinabi po ng Taipei TCM Medical Center. Okay, so ayan po yung mga certification ng IonSpec. Ngayon, sabi natin, maganda yung eyewear, di ba? Maganda talaga. Kasi ako maganda, pati yung asawa ko, yung mga family members ko, yung mga dating hindi naniniwala nung tinry nila, maganda talaga. So, dahil maganda po yung epekto sa atin, no, sa mga consumers, okay. Yung ating napakamapagmahal na father ng ating company, si Sir Anthony Chin po, nag-come up din po siya sa mga iba't ibang healthcare products. Ayan, from head to foot po, na kung ano po yung meron sa salamin natin is meron din po yan. Saan? Sa mga products na ito. So, napakaganda kasi syempre, noon, kunwari, may salamin kayo. So, maganda siya, nakatulong sa mata, nawala yung headache, yung vertigo, yung migraine, ayan. Pero, pag masakit yung balakang natin, alangan namang ilalagay natin yung salamin sa balakang, di ba? Pag masakit yung tuhod, okay, alangan namang ilalagay natin yung salamin sa tuhod. Hindi, di ba? Ayan. So, ayan po, nag-come up si Sir, saan? Sa pag-imbento po ng iba't ibang products. Okay. Pero, itong mga products na ito talagang nakakatulong siya. Pero meron po tayong disclaimer. Again po, hindi po namin sinasabi na ito ay gawin yung gamot. Okay. Hindi nyo po siya pwedeng gawing replacement sa mga gamot na in-advise po ng doctor ninyo. Okay. Pero, try nyo lang po. Bakit? Kasi, wala namang masama. At saka, di ba, kapag meron tayong problema sa health, talagang lahat gagawin natin para mahanap natin kung paano tayo ma-relief doon sa pain at doon sa nararamdaman natin. Okay. So, umpisahan po natin kung ano-ano po yung mga apparels and healthcare products ng MGI. So, ito po, yung MGI Ionized Clip-On. So, para po ito doon sa mga matataas yung grado, dependent po sa salamin na degrado. Ayan, clip-on po siya. Lagay niyo po siya doon sa salamin ninyo. Okay, meron din po tayong MGI, Ionized Sleeping Eye and Ear Mask. So, ito pong Sleeping Eye and Ear Mask, ina-advise po namin yan sa mga talagang may problema sa mata, sa mga hindi nakakatulog. Ayan. Bakit po? Kasi po, kapag natutulog po pala tayo, mas maganda yung rejuvenation na nagagawa or nangyayari dyan po sa mata natin. Kasi alangan naman na kahit matutulog tayo, nakasuot yung IonSpec. Okay, di ba? Baka mamaya, pagising natin, wala na. Baka putol-putol na. Siyempre, lalo na doon sa mga malikot matulog, di ba? So, ayan, doon po sa mga talagang gusto na matulungan yung kanilang problema sa mata, okay, gumamit po kayo ng ionized eye and ear mask. Okay. Like for example po, ikwento ko lang po sa inyo. Si asawa ko kasi dati, ito, nakakatulong din po ito para mas mapaganda yung tulog. Si husband ko po dati kasi mahirap po niyang kunin yung tulog niya. At kapag natulog na yan, tapos kunwari nagising yan, wala na, hindi na ulit siya makakatulog. So alam niyo po ba, nung gumamit po siya nitong ionized sleeping eye and ear mask, ngayon, ayan, kapag nahiga yan, sinuot na yung sleeping eye and ear mask, sabi na, sige, paunahan tayo makatulog. Ayan, wala pang ilang minuto, tulog na yan. So ayun po, yung tulong niya, no? Okay, at ano pa po? Okay, itong MGI NanoCap. So, itong MGI NanoCap po, it reduces headache and migraine. It also promotes better sleep and prevents insomnia. So, ito po nakatulong ito. Kasi meron akong kakilala dito. Sabi niya, nakakatulong ito for better sleep. Okay, meron kasing dito, during pandemic, kakapanganak pa lang. So, ang nangyari, dahil yung bagong silang na yun, palaging iyak ng iyak. Every day, every night, iyak ng iyak. So, pa-check up siya, normal naman. Dalhin siya sa manghihilot, okay naman. So, minsan, nakwento sa akin ng mother. Sabi niya, yung anak ko iyak ng iyak. Nahihirapan na kami, sabi niya. Ilang beses na namin pina-check up, sabi niya. So, wala pa rin. So, ang ginawa ko po, pinahiram ko po siya nung NanoCap namin. So, alam niyo po ba, after 1 week, sabi niya sa akin,
Ayan, pinalik niya sa akin yung NanoCap. Sabi ko, bakit? Okay. Kasi yung anak ko nakakatulong na ngayon. Ayan, ang sarap na ng tulong niya. Okay. So, next naman, itong MGI Nano Hand Gloves. So, di ba tayong mga mommies, kahit yung mga daddies o yung mga matatanda na, ayan, problema natin yung kamay natin di ba? So, kasi minsan, dahil sa sobrang kakatrabaho, minsan nangangalay yung kamay natin. Minsan masakit. Ako dati, ayan, kapag ka-expose ako or diretso ako na nasa harapan ng laptop, ayan, ang sumasakit talaga yung kamay ko nangangalay siya. So, nung meron na po itong nano gloves, hand gloves ng MGI, alam niyo po bang ginagawa ko? Ayan, kapag kagabi, matutulog na ako, yan na, suot-suot ko na yan. So, yung kapag masakit yung kamay ko yan, sinusuot ko yan. Pagising ko, yung sakit, yung pangangalay, wala na. So, panibago ulit. So, panibago na pag magtatrabaho, di parang na-recharge ulit tayo. Or na-recharge ulit yung kamay natin. Okay, ano pa po? Okay, itong MGI Nano Belt and MGI Nano Neck Belt. So, ito pong dalawang itong products na ito is mataas po yung content niya na far infrared. Okay, so since mataas po yung content niya na far infrared, okay, medyo meron po siyang self-heating function. Ibig sabihin po niyan, kusa po siyang umiinit kahit na hindi po siya isaksak sa kuryente, kahit na wala siyang battery. So, umiinit po siya. So, ito po nakakatulong. Itong belt, syempre, kapag masakit yung likod, ayan, yan po yung pwede natin gamitin. Okay. Meron po akong testimony dito or na-experience. Yung kapatid ko po, na binata pa noon, ngayon may asawa na, no? Okay, so during pandemic din, year 2020, sumasakit yung balakang niya, yung tiyan niya. Okay, so pina-check up namin, okay naman. Okay, so kaya pa niya, so wala. Okay, 2021, sumakit ulit yung tiyan niya. Pina-check up namin, meron pala siyang problema sa kidney. So meron pala siyang kidney stones. Ayan. So, nagulat kami, sabi ng doktor, try natin kunin sa gamot. Ayan. So, pinabalik siya, meron pa rin, hindi nakuha sa gamot. So, ang gusto nila is ooperahan. So, syempre, aside sa gastos, natatakot syempre yung kapatid ko, yung mother ko, kasi pandemic pa noon. So, nakakatakot pumunta sa hospital nun, di ba? So, ang pinagawa ko sa kanya is ito, binigyan ko siya ng nano belt, sabi ko, isuot mo yan. Pag mainit na, alisin mo. Tapos, on top of your shirt, isuot mo ulit. Diretso mo yung isuot, sabi ko. Ayan, tapos palagi siyang uminom ng tubig. Ayan, alam niyo po ba, after ilang days, meron daw siyang naiihi or nailabas, naihi niya, na something. So, alam niyo po ba nung nagpa-check up siya, after po nun, okay na, clear na po yung kidney niya. So, very amazing, no? Yung products na ito, talagang napakaganda. Marami pa actually ako mga na-meet na mga testimonies na natulungan ng nano belt. So, isa lang po yan. Ganon din po itong nano neck belt. Kasi itong nano neck belt, umiinit po siya, no? So, ako mismo yung naka-feel nito nung during pandemic na talagang bawal lumabas. Okay, ang nangyari po, dahil bawal lumabas, natapilok ako. Ang nangyari doon sa paa ko talagang namaga siya. So, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo, kasi mas sakit talaga. So, ang ginawa ko, kasi no choice No choice ako. Hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng magpa-check up or pumunta sa manghihilot. So, ang ginawa ko, yung neck belt, yan po yung nirap ko doon sa paa ko na namamaga. So, after 1 day, nabawasan yung pamamaga, nakakalakad na ako. The second day, wala na, hindi na masakit. So, ayan, napakagaling po talaga nitong mga products na ito. Okay, ano pa po? Itong knee guard. Ayan, so, itong knee guard po, nakakatulong po yan, syempre, para po ma-improve yung blood circulation sa knee area. Nakakatulong din po yan para po doon sa mga may varicose veins, sa mga may masakit yung tuhod. Ayan, kasi po, halimbawa na lang po, no, yung mother ko, ayan, si mother ko dati din is medyo tumatanda na. So, ang problema niya, talagang yung tuhod niya is masakit talaga. So, kapag naglalakad yan, alam niyo po ba yung parang nag-i-step, no step, yes? Ayan, so dahan-dahan siya. Pag sasakay siya ng tricycle or ng sasakyan, talagang dahan-dahan kasi masakit talaga yung tuhod niya. So, nung nag-avail din po ako ng e-guard, binigyan ko si mother ko, tapos sinusuot niya every night. Alam niyo po ngayon, ayan, si mother ko nakakapag-bike na,
ayan, nakakakit na ng hagdan, wala nang sakit-sakit. Pero, tuloy-tuloy pa rin niyang ginagamit po itong knee guard, yung knee guard na binigay ko sa kanya every night. Okay, ano pa po? Itong nanosocks. Diyan po sa paa po natin, andyan po yung mga different nerve points. Ayan, na kung saan yung mga nerve point po na yan, connected po sa mga different organs ng katawan natin. Okay, so kapag sinuot po natin itong nanosocks na nag-i-streamline ng blood circulation sa mga nerve points dyan sa paa natin, tinatawag din po natin itong reflexology socks, nakakatulong po yan para napaganda yung blood circulation sa paa natin. At the same time, nakakatulong din po yan sa mga different organs po ng katawan natin. Okay, ano po yung may share ko dito, no? Ayan, yung si mother ko din. Si mother ko din kasi, sa paa niya is merong dati tumutubong bukol-bukol. Maliliit, ayan, maliliit na masakit. Dati ang ginagawa niya, pinapahidan niya ng langis gabi-gabi. Pero wala pa rin. Andun pa rin. So, ang ginawa ko po, nung nag-avail po ako ng socks, binigay ko din po sa kanya. Ayan, tapos suot-suot po niya yun palagi. Ngayon po, wala na po yung bukol-bukol na tumutubo sa paa niya. Ayan. So, talagang napaka-amazing po talaga nitong mga products ng MGI. Okay, next. Ito pong MGI NanoSteer. Itong steerer po, ayan, ginagawa po niyang ionize yung inumin po nating tubig. At ginagawa po niyang neutral yung pH level po ng inumin natin. So maganda po yan. Doon po sa mga may hinanaing dyan, sa tiyan nila, ayan, yung gusto rin po nila na uminom ng ionized water, ito po yung gamitin ninyo. Okay, at ito pong MGI negative ion generator. Ayan, hanggang ngayon po ginagamit po namin yan. Kahit nung pandemic, lalong-lalo na po, no? Kasi itong negative ion po, na ito, negative ion generator, nag-i-emit po siya ng over 26 millions of negative ions. So, ang ginagawa po niyan, kasi ganito, dyan po sa paligid po natin, may mga iba't ibang bacteria, mga viruses na mga nandyan po, no? Yung mga maliliit na bagay na hindi natin nakikita. So, since maliliit po sila, medyo lightweight sila. Ayan, nandyan lang sa hangin natin. So, pwede po nating ma-inhale po yung mga yan. Ang ginagawa po ng negative ion generator, since nag-i-emit po siya ng negative ion, nagbabind po siya doon sa mga bacteria or viruses po dyan, or yung mga PM2.5. So, since nagbabind po siya, or kumakapit po siya, bumibigat yung mga lightweight po na yan, or yung mga maliliit na mga bagay na dyan. So, since bumibigat po siya, bumababa. So, hindi na po natin siya may inhale or malalanghap. So, yan po yung ginagawa ng negative ion generator. Okay. At ito naman pong MGI Nano Anti-Radiation Sticker. Ayan, so, ang ginagawa po niyan, okay, anti-radiation. So, kina-counteract po na yung harmful effects ng mga radiation na nakukuha po natin sa mga electronical devices natin. At ito pong MGI Ionized Pendant, Necklace, and Card. Okay, so ang ginagawa po nito, it helps to increase stamina and endurance. It also helps in increasing cellular detoxification, work as anti-radiation. So natatawa ako kasi speaking of itong ionized pendant and necklace, no? Kasi si husband ko dati, hindi siya nagbabike, hindi siya mahilig. Pero minsan, niyaya siyang magbike. Ayan, for the first time, pumayag siya. So ang ginawa niya, syempre, parang first time niya, walang warm up. So ang ginawa niya, ayan, gumamit siya ng ito, ionized pendant, necklace, ayan, ano pa, yung mga iba't socks, again, at yung eyewear, at meron pa, ayan, yung mga iba't ibang products ng MGI. So, nung mga around 80 to 100 kilometers, yung talagang binike nila sa isang araw lang. So, nagtataka yung mga kasama niya, kahit kasi yung mga malalakas at yung talagang, dati nung nagbabike, pati daw sila, talagang halos hindi na nila kaya natapusin yung binabike nila. Pero siya, tuloy pa rin. So, nagtataka sila, bakit ang lakas-lakas pa rin niya? So, hindi nila alam, meron pala siyang sekreto. Yung sekreto niya is yung mga MGI products. So, ito po yung mga yun na suot-suot niya, kaya pala nakaya niya yung kahit na unang beses pa lang niyang magbike. Okay. Okay, ano pa? Ito pong MGI Nano Ring at MGI Nano Panty Liner. Okay, ito po, pwede po itong gamitin syempre, lalong-lalo na po yung mga may problema sa mga reproductive system. Actually, ito talagang malaki yung tulong, no? Lalo na po doon sa mga may problema sa
reproductive system nila sa lalaki at ganun din po sa babae. Parang ako po, i-share ko lang po, no, dati po kasi, before po na mailabas yung MGI, nano panty liner, hindi po normal yung menstruation ko. Halos wala talaga. As in abnormal. Tapos palagi akong nagdidysmenorrhea. Pero nung meron na po itong MGI nano panty liner, alam niyo po ba, talagang totoo. Na-amaze din ako kasi 2 months ko pa lang siyang ginamit. Ayan. Nag-normalize po yung menstruation ko. Hanggang ngayon, naging normal na siya. Tapos, yung dati na kapag may menstruation na ako, patak-patak lang, tapos ang sakit-sakit ng puson ko. Ngayon po, kahit may menstruation ako, okay lang, parang wala lang. Minsan nga, naglalaba pa rin ako, lalabas pa rin ako, parang wala lang talaga. So, ito yung nakakatulong talaga tong MGI Nano Panty Liner. Ganon din po, yung woman's underwear. Siyempre, yung panty liner kasi disposable yon. Okay, pero ito pong MGI women's underwear po is pwede po siyang labhan. So nakakatulong po ito para po doon sa ating reproductive system para po maging healthy po siya. Hindi lang po doon sa mga may problema, no? Kahit po yung mga walang problema, pwede po natin itong gamitin para mag-stay healthy po yung ating reproductive system. Okay, at ito naman po para sa mga kalalakihan, at meron din po tayong nano body shaper. Ayan, so para din po yan sa mga kababaihan at dun po sa mga, ayan, yung iba na-encounter ko, masakit daw yung balakang, yung puson, ito po yung ginamit nila. So, nakakatulong po talaga ito. Okay, ito po, ionized face mask. Isa rin po ito sa mga favorite ko, no? Itong ionized face mask po kasi, hindi po siya tulad ng mga face mask na nabibili sa iba, no, na disposable. Ito po is washable and reusable. At ang kagandahan po nito dahil napakataas po ng content nito na negative ion. So nakakatulong po yan any parts of our body. Ayan, halimbawa tayong mga kababaihan, tayong mga mommies, ayan, di ba minsan may mga kung saan-saan yung masakit sa katawan natin, balikat, balakang, kung saan-saan. Okay, ito po yung ginagamit ko madalas, yung ionized face mask. Kaya nga po, tinatawag din po namin itong reusable or reusable po na sa labas. Kasi talagang nakakatulong po ito. Okay, ano pa? Ito rin, isa, yung MGI Nano Beauty Soap. Itong sabon po na ito talagang bilib ako dito kasi dati-rati po, doon po siguro sa mga nakakakilala sa akin dito, ayan, pag nakikita nyo po or pag nakita nyo po ako dati, talagang yung mukha ko po talaga is maraming pimples, maraming dark spot, ayan. So, wala, talagang, yun talaga yung mukha natin, Ayan. So, kahit na nag-filter ako minsan sa camera, sa cellphone, minsan talagang hindi maitago, lalong-lalo na kapag lumalabas yung pimples ko na ang laki-laki. Ayan, so nahiya ako, pero no choice ano bang magagawa ko, di ba? Pero nung meron na po itong sabon na nilabas ng MGI Club is, ayan, ginamit ko po siya, gumagamit ako. So, ayan, alam niyo po ba minsan, hindi naman sa pagmamayabang, pero minsan may mga nakakakita sa akin na dating kakilala ko tapos sabi na, oh, ikaw pala yan, hindi kita namukha, ng kinis ng mukha mo, sabi nila. So, ayan, ako-flatter naman ako, pero ayun, ang talagang ginagamit ko lang is itong MGI Nano Soap po talaga. At ito rin pong Nano Soap, ayan, yung isa rin na-try ko dito is yung sa anak ko. Kasi yung sa anak ko, nagkaroon siya ng something sa mukha, color white, tapos parang fungi po ata yun, dumadami siya. So, ang ginawa ko, nung una, pina-check up ko siya. Nung pina-check up ko siya, binigyan siya ng ointment, tapos ubos na, tapos bumalik ulit, tapos dumadami. Sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko. So, bumili ulit kami, tapos meron ulit. So, sabi ko, try ko nga itong Nano Soap. So, ang bilin ko sa anak ko, umaga, tsaka gabi, pag maghihilamos siya, gamitan niya ng Nano Soap yung mukha niya. So, ayun po. Ngayon, hanggang sa ngayon po, kapag naliligo yung anak ko, ginagamit niya yung Nano Soap, hindi na kami bumili ng ointment, hindi na rin bumalik yung puti-puti niya. So, ayan po. Ilan lang po yan sa mga na-experience ko, sa mga testimony, sa mga personal na na-experience ko sa napakagandang products na ito.